Ang nice pala ng ganitong culture ng Japan. Ito yung hanami, flower viewing ng Japanese. Tapos it's their form of bonding. Sumakses tayo from Dotonbori, step by the step. Pagsakay ng metro, nakarating tayo dito. So sabi nila, diba, pag makakatch ka ng petals or ng petal ng cherry blossom, your wish of love will come true. So mag-aantay ba tayo dito? May nakatch tayo. Suica card guys, yung gamit natin. Pwede itong magamit anywhere in Japan. So this is our first okonomiyaki in my life. Dami ding Pinoy. Dami kong narinig na nagtatagalog. May mga humihingi ng weather update sa atin. Spring season, cherry blossom season, nasa 21 degrees Celsius. Konnichiwa! Hello guys! Here from Osaka, Japan. This is Dave, the Kuripo Traveler, and it's our first time. And the first day natin dito sa Osaka. So nanggaling tayo sa Kyoto kagabi, umarive tayo ng 11 PM. At nandito tayo ngayon sa Dotonbori area. So this is perhaps the most famous area in Osaka. Osaka, diba? Osaka. So nandito tayo kaninang madaling araw ng 2 AM at hindi ganito karami yung tao. Siyempre madaling araw yun. Pero ngayon, ang dami. I can't wait to explore this city today. Kung kayo guys ay magto-travel in the Philippines, in Japan, anywhere else in the world, you can book your activities, hotels, travel items on Klook and use my promo code DJNOKLOOK para maka-discount kayo. Ay, wicked! Wicked but Japanese. Napanood natin yan sa Broadway sa New York. Nandito tayo kaninang madaling araw kasi nandito yung Glicoman. Pakita ko lang sa inyo. Kung magbubook naman kayo ng hotel sa Agoda, you can use my code DaveAgoda para maka-discount din kayo, mga 10%. Okay? Ito na, ito ng Glicoman. The symbol of Osaka. Na according to some articles, kababayan ko yan. Si Fortunato Catalon. Si Mr. Fortunato Catalon, isang famous na sprinter from the Philippines. So, kababayan ko siya from Leyte. Isa siyang Leyteño. According to articles online na, ayan. Na-excite sila upon seeing the Glicoman. Ganyan yung feeling ko kahapon nung nandito tayo. Nung first time natin siyang makita. Napansin ko pala sa area na to, may mga homeless, like namamalimos. First time ko din makita ng homeless dito sa Japan. Ayan, sad reality. Parang ano lang, New York. Pero grabe naman kasi yung sa New York. Like, ang dami talaga. Pati sa subway station, sa metro. Madami. Doon na sa natulog. Yeah, it's new to me na makita ng homeless dito sa Japan. Alam nyo ba guys, na ang Osaka ay ang nation's kitchen or yung food capital ng Japan. Kagabi or kaninang madaling araw, nakain na tayo ng masarap na ramen. It's a double cheese tomato ramen na first time kong matikman. Tapos, I cannot wait kasi magla-lunch pa lang tayo kung anong makakain pa natin dito sa Osaka. Although, nagsasearch lang din naman tayo sa internet kung ano mga pwede nating makain dito. Tara! Grabe yung amount ng tao. Shinsai Bashi Suji. Grabe yung tao sa kabaan na to. Malapit lang to sa Glicoman eh. Kanina, may mga humihingi ng weather update sa atin online. So ngayon, April 9. So araw ng kagitingan po ngayon, holiday sa Philippines. So for sure, dami ding nagbakasyon na mga kababayan. Ilolong weekend na yan. Thursday, Friday naka-leave, ganon. Tapos yung weather naman ngayon, April, spring season, cherry blossom season, nasa 21 degrees Celsius, as in as we speak currently. Tapos may mga naka-t-shirt naman, tapos ako naka-jacket, tapos long sleeve sa ilalim. I suggest
kahit feeling ko pwede naman naka-t-shirt lang at shorts kasi may mga nakita namang tayo naka-t-shirt at shorts. Mag-prepare lang din kayo ng jacket kasi sa gabi baka magbago drastically yung temperature kasi kagabi ang lamig. Yun. Reko ko lang naman kung pupunta kayo ng ganitong date. You know, climate change. So things might change also next year. But always be prepared. Dami ding Pinoy. Dami kong narinig na nagtatagalog. Grabe din kasing application ng visa, 'di ba, for Japan nung January, February, nung March. Punuan yung agencies kasi kailangang dumaan sa agencies, 'di ba? Pero ngayon, starting April 7, may Japan Visa Application Center na where you can apply directly sa JVAC. Pero grabe, sinukuan na natin tong Japan Adventure nung January kasi ang dami nating trips, may US tayo, tapos hindi ako nagpag-apply ng visa for Japan kasi nga may trip tayo sa US. Ayaw kong i-risk, nag-Singapore pa tayo. Nung March lang tayo, last month lang tayo nakapag-apply ng visa talaga and thank God, umabot naman siya. Here we are. Daming shops around. Tapos may mga action figures. Tama bang tawag dyan? Action figures. Mga anime things. Dotonbori pa rin tayo Choco Baby. Sana all baby. Charing. Mga grocery stores. Tindahan ng sapatos. Onitsuka. Lakad lang tayo. That's what I love doing. Lakad-lakad lang. So, dapat talaga may maganda tayong sapatos. Parang sarap nito. Strawberry. Kumain na tayo ng strawberry kahapon Grabe, it's really alive. Tong area na to, it's so alive. Mas konti yung tao dito kaysa sa other side. Yung kanina yung pinakita ko sa inyo na sinasabi ko ang daming tao. Daming tindahan ng shoes. Fashion-related items. Ang dami. Dito may Daiso. May hinahanap tayong okonomiyaki place. And I think ito na yun. Tara, gisa lang naman tayo. Ito, Ajinoya. Kasi nasa Dotonbori area lang siya. Kasi yung okonomiyaki, dito yan nag-originate sa Osaka. Tapos, isa to sa mga must-eat na food here. Guys, share ko lang. Yung mga pagkain dito, puro may seafood. Hindi ako makain ng seafood kasi medyo allergic tayo. Nangangati yung bibig ko or medyo sumasakit yung ulo ko kapag nakain tayo ng seafood. Pero puro seafood yung nandito. Kahit takoyaki, parang di ko siya makakain. So ito yung struggle kapag napupunta tayo sa mga ganitong lugar na prevalent yung seafood. Busan, for example. Pero nakain naman tayo ng samgyeopsal and others. Diba, nakakapanghinayang kasi yung highlight sa lugar ay mga seafood. May ingredient na seafood. Parang masarap. Ito okonomiyaki. So, sabi sa internet, isa ito sa mga must-try na food dito sa Osaka. Dahil dito daw nag-originate yung okonomiyaki. Omelette of pork. Tara. We scan the QR code. Dito tayo mag-order through QR code. Siyempre, pinili ko yung cheese. As a cheese lover. The card. Order one item. Okay. First time ko makapag-order dito sa Japan na QR code yung gamit. Our first meal today. Ito yung ambience kung saan tayo kakain today. Hapon na pala. So late lunch na to kasi late na rin tayo nagising. Holiday ngayon but I had something to do at work then. So late na tayo lumabas. Okay, so this is our first okonomiyaki in my life. So it's a Japanese pancake. So yung in-order natin ay cheese as a cheese lover. Parang kahapon lang, kaninang madaling araw, yung cheese ramen, double cheese ramen. I think nasa era na ako na okay lang na gumastos sa food, especially kapag nasa food heaven such as Japan. Sayang yung opportunity, nandito na tayo diba? Try na natin siya habang mainit pa. Wow, look. Oh my gosh, grabe. Wait lang. Parang ang sarap. It's giving. Wow.
Natatakam na mi. Wait lang. Shucks, ang creamy. Let's eat, guys. Our first okonomiyaki in my life. And it's in Japan. Grabe. May cheese and tomato sauce. Tomato sauce ba to? Di ko sure. Parang may ham. Grabe. Unang kagat heaven. Di ko sure kung ano to. Complimentary food. Grabe to. Ang sarap. Sarap ng itlog. Ang sarap ng everything. Ulit. Luan natin ng cheese. Grabe. Solid. Solid ito. For our first meal today. Ang sarap. I think ito yung pinakamahal sa menu. So ito yung pinili natin. May different layers yung okonomiyaki. Merong slices of meat. Pero alam nyo, yung mas eat daw din talaga dito sa Osaka, yung takoyaki. Nakain na rin naman tayo ng takoyaki, pero not so much. So gusto ko pa rin talaga siya matry. Kahit isang piraso lang ng takoyaki. I'm not a food vlogger, pero ito yung cheese na hindi umay. Di ba may mga cheese na parang ang strong ng taste. But this one, okay lang. Buti may service water sila. Nakatipid tayo dito sa service water. We had a good meal here. This is called Yokozuna Nanba. Yokozuna Nanba. Wala kasing Yokozuna. Ito. Tapos ito din yung charge sa atin. 539 pesos. Gamit pala natin C-Bank. Yokozuna Nanba. Kasi naghanap tayo ng resto na nag-accept ng card kasi wala tayong cash. Sarap yung food. Friendly din yung staff. Sarap. Ganda ng aesthetic sa labas. Meron pala silang charge on top of the food. Cover charge ba tawag doon? So, nasa 385 yen. So, kasama na yun dito sa 539 pesos. Okay na. Diba? Given it's Japan. Given it's Japan. Daming kainan dito. Nakaka-overwhelm. As in, mga street foods. Parang masaya dito sa gabi. Gusto ko tong balikan mamaya. Pero now, may pupuntahan tayo. Siyempre, we think about Osaka. Yung isa sa mga pumapasok sa isip natin, aside from the Glicoman, it's the Osaka Castle. So, yun yung pupuntahan natin ngayon. Tapos may Osaka Castle Park na maganda daw mag-cherry blossom sighting doon. So, let's go! So, ititrain lang natin siya here from Dotonbori. Sasakay tayo sa Nippombashi Station. Tapos, baba sa Sakaisuji Humachi Station. Transfer doon. Then, baba sa Tanimachi. Forkome. Comment down below. Charing. Tapos lakad pa Osaka Castle. Kaya? Kaya. Tara. Google Maps lang talagang gamit natin eh. Ganda din ng Osaka. Like, as in, iba-iba yung vibe ng Tokyo, Kyoto, Osaka. Ganda ng araw ngayon. I mean, ito yung golden hour na nakakaganda sa pictures. Tingnan natin. Effective ba? Charing. Parang wala naman nagbago. Ganun pa rin mukha ko. Haggard pa rin. May nag-comment nga dati isa sa mga New York vlogs ko. Pili ko constructive naman. Sabi naman niya ano lang talaga. Di naman siya nang babash. Yung camera ko nag-upgrade. Sana pati skincare ko. Pero sa totoo lang, nagsi-skincare na rin naman ako eh. Di ko sure ba't di siya nag-i-improve. Parang hinayaan ko na siya. Parang wala na tong pag-asa. Pero salamat po sa concerns. Grabe. Here we go. Tara. Ito yung itsura ng train station nila. Dami din kainan sa loob. I think yan dapat yung sasakyan natin. Kaso hindi na tayo abot. Gamit lang pala natin yung Suica card. Alright. We're on the right track. Kapag in doubt, magtanong.
Ganun lang naman. Tinatap lang natin yung card natin. So, welcome to the train system of Osaka. Suica card, guys, yung gamit natin. Pwede itong magamit anywhere in Japan. Nagamit natin to sa Kyoto, nagamit natin to sa Tokyo. And makikita din sa Google Maps kung magkano yung fare ng destination natin from where we are. So, papunta sa Osaka Castle, nasa 75 pesos. Ganda ng train. Ang aesthetic ng train nila dito. Ang ganda ng train dito sa Osaka. As in, ang social tingnan, napaka-classy. Diba? Wood. Team Kahoy. Team Kahoy ang Osaka pagdating sa train. Ganda. Wait, lipat tayo. Chuo Line ang lipatan natin. So may mga instruction naman dito kung saan tayo lilipat. Bababa. Let's go. Sundan nyo lang talaga yung signs, okay? Pag sinabi namang Japan, diba, superior transportation, platform 1 dapat tayo. Ang ganda ng station. Eto, platform 1. Wait lang, tara. Abot kaya tayo. Abangan. Ayun, abot tayo. Let's go. Success. Nakalabas na tayo ng train. Ngayon hanapin natin yung exit. Dapat makalabas tayo sa exit 9. Nandun yung exit 9. May mga instruction naman dito. Yan, Osaka Castle. Exit 9. Nasa atin na talaga maging mapagmatsyag, mapangahas, matanglawin. Diyos. Okay. My gosh, 44 yen left. Nagkikaos na po ang ating IC card. Lapit nang maubos ang kanyang load. Pero kailangan natin makapag-withdraw. Guys, ng cash. Wala na tayong cash. Nagkulang yung cash natin. Compared sa Singapore, Korea, based on my experience lalo na sa sa Singapore, tapos New York, never ako naglabas ng cash doon. Sa Japan, may mga restaurants na dito sa Osaka, tapos sa Kyoto, may mga restaurants, shops na cash basis lang. Para safe, make sure na lang din na magbitbit kayo ng cash, okay? Tanimachi Station. Nakalabas na tayo ng station. Wow. Sundan na lang natin yung Google Maps. Tas yung mga tao. Doon din naman tayo tinuturo ng Google Maps. Oh. Ganda naman ito. Kabog. Yan ba yung version nila ng bahay kubo? Hoenzaka Warehouses. Elevated warehouses. Built around the later half of the 5th century. Ayan. From the 5th century. Yan yung itsura ng warehouse. Ganda. Ito may pink na flowers. Oh wow! Nakita na tayong cherry blossoms, guys. Look, cherry blossoms. Full bloom. Ngayon ang cherry blossom sa Osaka, similar to Kyoto, debak, charing. Anong debak sa Japanese? Yung wow sa Japanese. Ito, let's go. Ay, pak. Parang nakakakabog maglakad ng ganito sa Japan. Tapos ngayon, kailangan pa nating tumawid. Ayan o.
Cherry blossoms. Sakura. Ganda. Iba pa rin talaga yung kilig pag nakita ng actual cherry blossoms. Oh. Kita lagi di Osaka. Ganda. Ayan. Grabe yung mga nakahilerang cherry blossom. Ay, nako, yung... Ayan. Grabe yung mga nakahilerang cherry blossoms dun, oh. Ganda. Wait lang, let's go. Let's go. And enter the most famous historical place in Osaka. The Osaka Castle. Diba? Galing tayo sa most famous street kanina the Tonbori. Dito sa Osaka. Ngayon naman, most famous historical place. Alas 5 na pala. And grabe yung ganda ng cherry blossoms doon. Wild. Let's go. May service. ₱300 kapag sumakay kayo sa ganyan. Kung may kasama kayong mga senior, parang okay na, no? Kano bang ₱300? 119 pesos. Oh, mga cherry blossoms. Grabe, ang perfect. Ang perfect ng timing natin. Ng pagja-Japan natin. Nakakita tayo ng cherry blossom sa Tokyo, Kyoto, and even Osaka na full bloom. Wow. Hindi nga lang natin nakita yung peak cherry blossom sa Mount Fuji. Although, nakakita din tayo doon ng full bloom na cherry blossoms. Pero hindi ganito karami sa Mount Fuji. Mabubok nyo pala yung Mount Fuji Instagrammable tour sa Klook. Comment ko yung link sa baba. Ganda. Instagrammable talaga. Oh. Grabe. Pamilya din ang nandito. Ayan, may mga bibi pa nga eh. Ganda. Ay, ito pink. As in pink na cherry blossoms. Yung iba kasi na nandito mukhang medyo puti. Ito pink talaga. Na-mention ko na rin sa previous vlogs ko, pero baka first time yung mapanood ako sa YouTube. Yung cherry blossoms daw, it symbolizes yung sakura. It symbolizes the fleeting nature of life. Na just like how cherry blossoms bloom ng mabilisan, diba? Mabilis lang siya, 1 to 2 weeks. Ganyan din daw yung buhay. Mabilis lang. Pero it's beautiful as cherry blossoms. Life is short. Kaya yung ano ko talaga, yung manta ko talaga, let's always live our best lives as much as we can. Pero I know, hindi yun ganun kadali. Diba? May kanya-kanya din tayong struggles. Kanya-kanya naman tayong pinagdadaanan in life. Kaya sinasabi ko as much as we can. Ayan, mas marami yung palabas kaysa sa papasok. Kala ko may tubig dito. Grasses pala. Let's go, ang ganda. Ganda ng cherry blossoms. Grabe. Every time pumapasok tayo, papuntang Osaka Castle, sa mga gate, may bungad sa ating cherry blossoms. There you go. The Osaka Castle. Di na tayo papasok guys ha. Gusto ko lang siya makita sa labas. Ganda. Tapos may cherry blossoms around. May museum dito, shops and cafes, itong building na to.
Share ko lang guys, meron palang tinatawag na Osaka Amazing Pass na pwede nyong mabili sa Klook. So pwede kayong pumasok dito sa Osaka Castle kung meron kayong Osaka Amazing Pass. So may 1-day pass, may 2-day pass. So kasama na dito yung unlimited na train ride sa Osaka Metro. And then gain free entry to around 40 iconic tourist sites. So kasama dito yung Umeda Sky Building. Ito, pwede kayong pumasok sa Osaka Castle kapag meron kayong Osaka Amazing Pass. Grabe yung around 40 na entry sa mga attractions. Ako din ako bumili kasi gusto ko pumunta sa mga location na libre lang, gano'n, hindi ko kailangan magbayad. Baka din kasi di ko ma-maximize yung 1 day. For example, late na tayo gumising today, di ba? So, eto na lang. Ganda. Pwede naman natin siyang ma-appreciate from outside. May museum din dito, Toyotomi Stonewall Museum. Si Toyotomi, isa siyang warlord, Japanese warlord, na siyang bumuo nitong Osaka Castle noong 1500s. Alright? 1500s. And then this played an important role sa unification ng Japan during that time. Tapos ilang beses na rin daw nasunog itong Osaka Castle. Tingnan nyo naman. Napaka-dignified. Dignified ng dating ng castle, no? Sadya talagang ganyan. Okay? So, nire-design nila yan para magmukhang mas powerful yung castle. Sumakses tayo from Dotonbori. Step by the step. Pagsakay ng metro, nakarating tayo dito sa Osaka Castle. Wow. Ayan. Kita lang natin yan sa pictures eh. Ganda, ganda din ng sun ngayon. Ang pleasant ng weather. Hanggang 6 p.m. yung entry dito. 9 to 6 p.m. Ganda oh. Ang gandang pumunta dito ng spring season na peak bloom, yung in full bloom yung mga cherry blossoms. Kasi hindi lang yung, diba, castle yung aesthetic or yung pleasing to the eyes tingnan, kundi yung mga cherry blossoms din around. Na-damage din daw yung Osaka Castle noong 1600s. Itong nakita nating structure ngayon, reconstructed yan noong 1900s after ma-damage noong World War II. So this is an important symbol not just of Osaka but of Japanese culture as well, culture and history. Nasa 470 plus pala yung entrance dito. 475 pesos. May information din naman dito guys na mababasa nyo, okay? Dito sa harap ng castle. May show dito sa harap ng castle. Hindi ko nakuha yung exhibition niya. Pero ito, nasa tipping portion na tayo. So sabi nila, diba, pag makakatch ka ng petals or ng petal ng cherry blossom, your wish of love will come true. So mag-aantay ba tayo dito ng malalaglag na petal? May nakatch tayo. Makakapag-wish ba tayo? Ayan. Sige, mag-wish ako. Mag-wish na lang ako something about love. Haba ng wish ko.
Ay, ayan, as a hopeless romantic, nakapag-wish na tayo. So this is the first cherry blossoms petal na nakatch ko in this lifetime. Memorable na sa akin yung Osaka. Kung magkatotoo man, yung winish ko, babalik ako dito. Kasama yung person na yon. Wow! May person pala in mind. Parang wala. Ayun. Hope you catch your cherry blossoms petals too, guys. It's been a long day for us from Dotonbori here to the castle. I love how we're able to see, you know, the urban sceneries. Tama ba? Basta yung pagiging urban ng Osaka, and at the same time, kita din natin yung piece of history ng Osaka. Nakakatuwa na natapat yung tip natin talaga sa peak cherry blossom season. So again, first week to second week of April tayo nandito. Although hindi piso sale yung nabukong flight, pero I think mura na siya given na December ko siya binook, nasa 14K with baggage na. Pero alam ko, kaya ko mag-book ng 6K or 8K kasi nakapag-book naman ako ng ganun for Korea. Yung cherry blossoms ko last year. Kasi on a whim ko lang talaga naisip na shucks, parang mura na to for a Japan trip for spring. So binook ko na siya, 'di ba? So yun, first week to second week of April yung naisip ko. Parang nagpipicture doon yung mga tao. Last na talaga, 'di ba? Dami kong pahabol. Parang may ka-picture-picture doong part. Shucks, yes. Ang ganda. Ayan, sunset view. Tapos may cherry blossoms pa. Ay, the Osaka sunset. Ang nice pala ng ganitong culture ng Japan during cherry blossom season. Ito yung hanami, yung sinasabing flower viewing ng Japanese. Tapos it's their form of bonding. Ayun, dito na tayo mag-close. This is Dave, guys, the Kuripo Traveler. Here from Osaka. Let's live our best lives. Bye-bye! Redeem the 15% off code for Japan Tours and 8% off code for Universal Studios on my Klook Creator Shop. Just search Dave Gino's Creator Shop on Klook and redeem all those promo codes available. You can also click the link in the comments. Enjoy your trip, guys!